Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah na banal at makapangyarihang kapos sa lahat. Bagamat hindi kami nagkakatipon sa isang lugar, iisa ang aming diwa, Ama. Mula sa aming puso, ang sambahin ka sa puso at sa katotohanan. Kaya naman, nagpapasalamat kami ng marami sa lahat ng iyong mga kabutihan. Nagpapasalamat kami at hanggang sa ngayon, may karapatan pa kaming sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Samahan mo sana kami sa umagang ito, na sana'y madama namin ang iyong pag-ibig, madama namin ang iyong banal na Espiritu. At lalong-lalo na, Ama, basbasa mo ang aming munting abuloy upang ito'y magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Umabot ito sa mga taong kinakailangang marinig ang iyong mga utos at ang iyong mga aral. Lalong-lalo na ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, at ang sangkatauhan na hindi pa nakaririnig ng iyong mga salita, ng iyong katotohanan, na sana ay mabuksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, upang sa ganun naman, sila man ay magkaroon ng karapatang dakilain at purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Basbasa mo rin ang kapatid naming maghahayag ng iyong mga salita. Puspusin mo siya ng iyong Santong Espiritu upang kaming mga nakikinig ay makinabang ng lubusan sa iyong mga salita. Masunod namin ang iyong mga pinag-uutos at maging gabay namin ang iyong mga salita sa aming paglalakbay upang manatili kaming malakas, manatili kaming matibay sa aming pananampalataya, at nang sa ganon, huwag na kaming mahiwalay pa sa totoong paniniwala sa pagsamba at paglilingkod sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana ang mundong ito na magkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na sa lugar na may mga lingkod kang sumasamba, upang hindi naman maging hadang ang kaguluhan sa kanilang pagsamba sa iyo. Basbasan mo rin ang iyong mga lingkod na may karamdaman, ang mga lingkod mong nakararanas ng pighati sa buhay, Ama. Sana'y bigyan mo pa sila ng lakas ng loob at matibay na palataya upang gamit nila sa paglalakbay at paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng tagapagligtas na si Yahushua na aming Panginoon. Amen. Sa
mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay malimit na makarinig ng mga katagang Merry Christmas and a Happy New Year, lalo na sa mga araw na ito. At tayo bilang mga dating kaanib sa Iglesia ni Cristo ay kaagad-agad tayo na humahatol na itong ginagawa ng mga taong ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay paganismo, ito ay hindi gusto ng Diyos. Kaya tayo ay kaagad-agad na nagbibigay ng hatol na hindi man lamang natin inuunawa muna, teka muna, ano ba talaga ang kanilang pananaw, bakit nila sinisilebra ang Christmas? Na pagka sinabing Christmas, yan po ay may kinalaman sa ating Panginoong Christ, no? Christ, Mahamasiyak. Ngayon, mga kapatid, kapag ka tayo noon ay Iglesia pa tayo ni Cristo, kapag ka tayo dumadaan sa mga lugar na may mga palamuti, may mga dekorasyon, may kinalaman sa kanilang sinisilibrang Christmas, ano po, ay iniisip natin kaagad itong mga taong ito, kawawa ito eh. Itong mga taong ito, hindi ito maliligtas. Itong mga taong ito, parang ang taas po ng ating pagtingin sa ating sarili kumpara doon sa mga taong yun. Ano, mga kapatid? Alam nyo, sa isang banda, hindi ho tayo nagiging pareho. Sa sentidong, hindi man lang natin isinasaalang-alang, ano ba talaga ang dahilan ba't nila ginagawa yon? Pagbibigay ng regalo, nagbabatian, mararamdaman mo yung pag-ibig, yung mga magkakaaway nagbabatian. Alang-alang ang wika alang-alang sa ating Christmas ang wika, magbatian na kayo. Ha? Kaya mga kapatid, na nararamdaman na natin pagka yan ay kanilang sinisilibra. Ang totoo sa Pilipinas, yan ang pinaka maagang nagsisilibra ng Christmas eh. Pagpasok ng buwan ng Setyembre, Disyembre, September, Nobyembre, Disyembre, nagdaraos na po sila. Makikita ninyo ang napakaraming mga palamuti. At bali ba ngayon ang Pilipinas ay tinawag ng mga ibang dayuhan na pinakasentro daw ng Christmas celebration. Kaya mga kapatid, dapat nating isaalang-alang, ano ba ang kanilang dahilan? Ba't nila ginagawa ito? Yung bang kanilang pagkakaroling ay yung bang lyrics ng kanilang mga caroling, yan ba ay labag sa kalooban ng Diyos ay o kaya na may mababasa din natin sa Biblia? Yung kanilang mga pagbibigay ng mga regalo, yan ba ay labag sa kalooban ng Diyos o ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Yung panahon na yan na kanilang isinisilibra ang kanilang Christmas, mararamdaman natin yung pong atmosphere ng love, pag-asa, at kaligayahan sa mga tao na nagsisilibra niyan. At maging tayo, may kamag-anak tayong mga hindi naman natin kasama, ay napifeel din natin yung atmosphere ng celebration nila. Pero sa atin, bilang Iglesia ni Yahushua, ang ating selebrasyon sa pag-aalaala sa ating Panginoong Yahushua, araw-araw. Di ba mga kapatid? Araw-araw. Iglesia ko ni Yahushua, naalaala ko siya, gagawin ko kalooban niya, na yun ang kalooban ng Diyos, hanggang sa ating pagtanda. Ganyan ang Iglesia ni Yahushua. Di ho ba? Kaya tayo bilang Iglesia ni Yahushua, ano dapat nating mataglay? Basahin natin ito, mga kapatid. Ang unang talata ng Biblia. Ayan. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Sila sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang marinig o makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Araw-araw, ito na, at araw-araw, nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya
kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Diyan sa ating binasa ay ating pong binasa sa layuning, yan ang ating tularan. Maging bukas ang ating kaisipan, katulad ng mga unang tagasunod ng ating Panginoong Yahusya sa lugar ng Berea. Mas open-minded sila kaysa roon sa mga taga-Tesalonica. Parehong mga tagasunod ni Yahusya yan. Pero ang kaibahan nila, gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Pero araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan. Hindi lang basta tagapakinig, kundi tagasaliksik pa, nagbabasa pa para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Saka lang sila sumampalataya. At hindi lang karaniwang tao ang mga sumampalataya noon, ang sabi pa nga riyan, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Tularan natin kung ganon ang mga taga-Berea, open-minded tayo. Ang open-minded po ay nakikinig sa mga tao na nangangaral. Isinasaalang-alang yung tradisyon, yung kultura, yung kanilang paniniwala, kahit iba kaysa sa atin. Yan ang open-minded. Tayo ba'y dapat humatol? Sabihin, hindi ito maliligtas. Itong mga nagsisilibra nito ay hindi magtatamo ng kaligtasan. Samantalang, ang totoo niyan mga kapatid di ba? Pagka Christmas ng mga Katoliko nagpupuntahan yung mga tao sa mga mall at nag-i-enjoy sa mga palamuti, dekorasyon na relatibo sa selebrasyon ng Christmas ng iglesia na kinagis na natin yan ng Katoliko. Totoo naman yun di ba? Happy yung ibang mga kapatid, pumupunta sa mall. Nakikita yung mga malalaking mga ikangay palamuting may kaugnayan sa selebrasyon ng kinagis na nating reliyon. Napifeel nila yung atmosphere. Sa totoo lang, huwag tayong maging paimbabaw. Ayaw ng Diyos itong paimbabaw. Ngayon, eto lang ang sabi. Sa unang Pedro, eto dapat natin gawin. Igalang niyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Yung unang kataga sa talatang binasa natin, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. So, sa paggalang sa ating kapwa-tao, ay meron tayong isa sa alang-alang. Kung may paggalang tayo, hindi natin sila hahatulan. Sapagkat may nakasulat naman sa Biblia, huwag kang hahatol sapagkat kung ikay hahatol, hahatulan ka rin ng ayon sa paraan ng paghatol mo sa iyong kapwa. Di po ba? Kaya igalang natin. At itanong natin, ba't nila siniselebrate? Ano ang kanilang pananaw? Ano ang kanilang paniniwala? Di ba mga kapatid? Kaya huwag tayong magiging hypocritical, mapagpaimbabaw, judgmental. Di po ba? Ano pa sabi ni Pablo? Ito pa, panggingin natin sa aklat ng Roma. Ganito nakasulat mga kapatid. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Yan ang matindi yan Sa paghatol mo ang wika sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Hatol ka ng hatol, ginagawa mo naman yun. Di ba? Ano yun ang ibig sabihin? Panahon ng Christmas ng Iglesia Katolika, hinahatulan ng iba na sila'y mga gawaing hindi tama po yan. Pero yung ginagawa nila, ginagawa mo rin O di ba? Pagka araw ng mga selebrasyon nila ng Christmas nila nakasama ka rin nila ng mga kamag-anak mo Sa totoo lang di ba? Mga kapatid, pupunta yung mga kapatid doon sa bahay ng ibang kapatid at anong ating panahon ng Pasko yon? Naghahandaan din. Ngayon, mga kapatid, harapin natin ang totoo, habang tayo nasa mundo, nakikita natin ang iba't ibang tradisyon at kultura ng mga iba't ibang taong iba ang pananampalataya kaysa sa atin, pero huwag tayong hahatol, huwag tayong magsalita ng patapos, huwag po. Kailang igalang po natin sila. Ngayon mga kapatid, atin hong pag-aralan, ano ho ang pananaw ng iba tungkol sa Christmas holidays?
Pakinggan po natin, mga kapatid, itong ating babasahin sa English. Ito ay how do other believers of the Christ Yahushua perceive His birth? Paano nila pinaniniwalaan ang kapanganakan ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua? Yan po'y ating babasahin sa wikang English, mga kapatid. Dahan-dahanin natin. TBOBIC, the body of believers in Christ. Yan ang ating book of reference. The body of believers in Christ. Like every other baby, katulad ng ibang mga sanggol, he was birthed in groanings, blood, and Christ. Alam natin kung nanganganak ang isang babae, talagang nag-groan, no? Talagang nagdaranas ng pananakit. At alam naman natin kung gaano katindi ang pinagdaraanan ng isang babae nanganganak. Referido yan kay Yahushua. In a manger, sa isang pasabsaban, his audience was mainly lambs. Ang kanyang kasama ay mga tupa. But heaven's light shone, and we heard the angels sing, Hosanna, blessed be the name of our King. Centuries later, the birth of Yahushua, the anointed, the Messiah or the Christ, is still a memory we can't do away with. Pagkaraan ng ilang mga siglo, pagkatapos ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua, nang ibig sabihin po ng ay anointed ang Messiah, ang ibig sabihin ng Christ kasi anointed yan Messiah or the Christ, ay nananatili yung sa ating isipan at hindi tayo makatatakas sa ganoong paniniwala. Ang sabi pa diyan, what happened 9 months after the word of the Lord came unto Mary on that day is of eternal relevance to the world and all of humanity. Ayon sa ating binasa, ay pagkaraan ng 9 na buwan, pagkatapos ng salita ay dumating kay Maria na ina ng ating Panginoong Yahushua, yan pong tagpong yan ay mayroong walang katapusang kinalaman sa mundo at sa lahat ng sangkatauhan. Sapagkat alam naman natin ang kapanganakan niya may kinalaman sa ating kasalanan Di ba? It is celebrated every the 25th of December. Yan ay kanilang sinisilibraw, ipinagdiriwang kada 25 ng Disyembre all over the world, sa buong mundo. But why? Pero bakit? Not just why December. Hindi lamang bakit Disyembre, but also why celebrate it at all. Bakit niya pinagdiriwang yan? Is Christmas beyond a dogmatic celebration? Yan ba ay higit doon sa doktrina na dapat nating matanggap? Next slide. Tuloy natin ating basahin pangkasunod. Christmas as a holiday. Ang Christmas bilang kanilang holiday na sila ay nagpipiesta, nagdiriwang at sabi nga walang trabaho. Christmas as a traditional holiday date back as far as 273 AD o Anno Domini o taon ng Panginoon. Matagal na pala yan, 2 pagan holidays were celebrated on that day to honor the sun. Dalawang paganong pagdiriwang ay sinisilibra sa araw na yan. Una, para sa karangalan ng araw. So this holiday might have started then to counter these festivals. Some people still feel uncomfortable because of this. Ang iba'y hindi komportable dahil sa paniniwalang ito ay isang holiday na may kinalaman sa paganismo. But many will agree that the gospel does not just transcend culture. Pero maraming naniniwala na ang ebanghelyo ay ito po ay nangingibabaw sa kultura o paraan ng pamumuhay ng tao. It also transforms it. Ito'y nagpapabago rin sa kultura ng tao. A theologian once said, ang isang may nag-aral tungkol sa relihiyon o sa Diyos ay nagsabi minsan, we hold this holy not like the pagans because of the birth of the sun. Atin pong itinuturing na ito'y araw na banal, ang Christmas nila, hindi sapagkat isiniselebrate ng mga pagano ang kaarawan ng birthday ng kanilang
Son, yung kanilang Diyos-Diyusan, but because of Him who made it, kundi dahil sa Kanya na gumawa nito. Meanwhile, it is agreed but by the Western Church. Samantalang, pinagkaisahan ng Western Church, yung isang relihiyon, that March is the Annunciation or Immaculate Conception of Jesus in Mary's womb. Kaya para sa kanila, ang buwan ng Marso, ang panahon o yan ay buwan na kung saan ay na-conceive, di ba, ni Maria ang Panginoong Yahusya sa tiyan niya. Kaya kung bibilangin nga naman ninyo mula Marso, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 na buwan, kung siya ay ipinaglihi ng Marso, 9 months after, which is December, papatak na Disyembre, yun daw ang kaarawan ng ating Panginoong Yahusya. Now, tuloy natin. Evergreen trees are used to symbolize eternal life. Candles to symbolize Christ as the light of the world. Holy stands for the thorns in the crown. Red for the blood and death. And gifts to remind us of the gifts given to Jesus as a baby and how He is God's saving gift to the world. May binabanggit po dyan ang sabi riyan, and gifts to remind us. Kaya nagbibigay sila ng mga gifts during the season of Christmas sapagkat sila ang wika ay para mapaalalahanan to remind us of the gifts given to Jesus as a baby and how He is God's saving gift to the world. Ang pagbibigay pala para sa kanila ng regalo sa panahon ng Christmas po, yung po ay nagpapaalaala tungkol sa ating Panginoong Yahusya bilang sanggol, at kung paano ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalo para sa buong mundo. Alam natin yon, yung kaligtasan. Kapag kung walang baby Jesus, walang Jesus na lumaki at nangaral, at nagtubo sa tao sa kasalanan, kawawa ang tao. Yan ang kanilang paniniwala. O di ba? Next slide pa. Ating pangbasahin. Mayroon pang kasunod yan Ayan. Christmas beyond the holiday. No matter our reasons for celebrating Christ's birth, ano man ang rason natin sa ating pagsiselebrate sa kaarawan ng Kristo, what should be the most important is that it is a remembrance of Christ's incarnation or birth. Ano man ang rason ng ating pong pagsabi yan rason ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahusya, ang pinaka-importante sa ibabaw ng lahat ay alalahanin natin ang kapanganakan ng Kristo. Yan ang sabi dyan sa aklat ng referensya. Most likely, Katoliko yan We can gather to eat chickens. Ayun, tayo pwede magsama-sama para kumain ng manok. Celebrate with the extended families. Magdiwang kasama ng mga malalayo na nating mga kamag-anakan. Do charity, yung pagbibigay. Charity, yung pagbibigay gift nga. Pagbibigay ng kwarta. Di ba makikita niyo yung mga tao? Pagka araw ng Pasko, bago pang Pasko, namibigay sila ng pere. Di ba? Ayan ang kanilang dahilan. Do charity. Have church meetings. May mga meetings sila sa kanilang simbahan. But we must always remember that the reason for the season is that Christ came as was prophesied. Pero ang pinaka-importante ang wika sa pag-aalaala sa rason, kaya tayo ay gumagawa niyan, yung season nila na Christmas, ay ang Kristo kasi ay hinulaan. No? The question to ask is, why only the 25th of December? Ang tanong na dapat nating itanong ay bakit po Disyembre 25 lang isinicelebrate? Of course, the kind of celebration that occurs on the 25th of December can happen only once a year or at the most twice. Siyempre, ang uri ng kanilang selebrasyon ay nangyayari lamang tuwing Disyembre 25 at minsan sa loob ng isang taon at ang pinaka-most ay 2 beses sa loob ng isang taon. Hindi ko alam yung isang beses yung isang selebrasyon pa nila. We cannot travel down home. Hindi tayo pwedeng maglakbay pa uwi. Kill animals, decorate houses, and have a large feast every time.
Hindi natin magagawa lahat ng yan sa lahat ng panahon. However, the truth is Christ's incarnational birth has an eternal relevance to us. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua, ayon sa aklat ng Katoliko na ating binabasa, ay mayroong walang katapusang kinalaman sa atin. So our celebration of it should be eternal. Kaya ang ating pagdiriwang tungkol po sa kapanganakan ng Kristo ay dapat ay wala rin katapusan. Eh yan nga, wala nga katapusan hanggang ngayon. Sinicelebrate nila yan. In other words, the birth of baby Jesus should be celebrated by everyone who has enjoyed the salvation He brought every day. Sa ibang salita, ang kapanganakan ng sanggol na si Yahushua ay dapat na isilibra ng bawat isa na nagtumanggap ng kaligtasan na dala ni Yahushua bawat araw. Yan ang tama. Nakatama sila dyan. Sang-ayon ako dyan bilang isa. Araw-araw ang selebrasyon. Di ba? Not just every day. Yan pa, may follow-up pa pala sila. Not just every day, but an hour. Hindi lamang bawat araw, kundi bawat oras. Minute, kada minuto, and segundo, and second. This definitely cannot be a festival but in our hearts. Kita ninyo? Yan ang sabi nila. Ha? Kung araw-araw, minuto, segundo, ating isi-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Yahushua sa sentidong ating inaalaala, ang sabi, hindi na naging festival o parang pagpipieste, but in our hearts. Ako, sang-ayon ako dyan. In our hearts. That is the way how to celebrate and remember the birth of our Lord Yahushua in our hearts. We should always sanctify our thoughts in reverence of what He has made available. Dapat nating laging banalin ang ating mga pag-iisip bilang pagsasaalang-alang sa ginawa ng ating Panginoong Yahushua, yung pagtubos. Di ho ba? Kaya kung kumikilala tayo sa ating Panginoong Yahushua at ating inaala-alang kanyang kapanganakan, everyday po, we have to have in our hearts, in our thought, in our mind, na dapat tayong gumawa ng mabuti talaga eh. Napagkat yun ang dahilan, kaya siya naparito para matubos tayo sa kasalanan. Pag natubos na sa kasalanan, ay gumawa ng matino, mabuti. The communication that proceeds out of our mouth should show that indeed the Savior is perfect. His sacrifice is complete, and those who receive Him shall never perish. Kaya makita sa atin ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua na perpektong pagtubos, sakripisyo, kaya dapat makita sa mga tao po yun. Yung pag-ibig, pagmamahal, at ang taong ganon ay hindi magpiperish, hindi mo siya mapapahama. Christmas is beyond a holiday. It is a way of life. Kaya yung pagsisilibra ng Christmas, ayon po sa ating binasang referensya, ay higit sa pagdiriwang, kundi ito ay isang bahagi na o paraan na ng pamumuhay. Nakita ninyo, yan po ang ating pong nabasa sa kanilang aklat, na aklat ng referensya. Kaya mga kapatid, ang tanong natin ay ito, pagkatapos natin mabasa po yan, paano ho natin dapat tratuhin o paano tayo dapat magre-react sa ibang mga tao na nagsisilibra ng Christmas? At tandaan natin, Christmas, Christ. It has something to do with Christ. Ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Pilipos, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo o ang Kristo sa kapanaghilingan at sa pakikipagtalo. Meron mga ganang iba nangangaral, nakikipagtalo. Ipinangangaral ang Kristo. At ang mga iba naman, o ng mga iba naman, sa mabuting kalooban. Yun ang tama. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. Palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo. Dapat itinatanyag ng iba si Kristo, ang Kristo, dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa pagtatapat. Nang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Kasi dyan ay nakabilanggo si Pablo dyan nun eh. Di ba? Ang sabi niya, dapat itinatanyag ng iba si Kristo o ang Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa pagtatapat. Nang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga, gayman,
sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo ang Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y magagalak. Alam niyo, pag binasa natin yan sa Ingles, ang sabi, sa Philippians, sa isang salin ng Biblia, some are preaching about the Christ because they are jealous and envious of me, of us. Others are preaching because they want to help. They love the Christ and know I am here to defend the good news about him. But the ones who are jealous of us are not sincere. They just want to cause trouble for me while I am in jail. But that doesn't matter. That doesn't matter. Sabi ni Pablo, but that doesn't matter. Wala akong pakialam dyan. Kung ano man ang dahilan ng kanilang pangangaral. All that matters is that people are telling about the Christ. Ang mahalaga para sa akin, mahalaga sa lahat para sa akin, sabi ni Pablo, ay kanilang sinasabi sa mga tao ang tungkol kay Kristo o sa Yahushua. Whether they are sincere or not, kahit sila'y tapat o hindi. This is what makes me glad. I will keep on being glad. Kaya ang nagbibigay ng kagalakan kay Pablo, ano man ang motibo ng iba sa pangangaral tungkol kay Yahushua o sa Kristo, wala akong pakialam kung anong motibo nila, mabuti o masama. Ang importante ang wika na ipangangaral nila. Na dahil doon, ako'y nagagalak. Bakit? Kahit sa paanong paraan, kami lang na ituturo ang tungkol sa Kristo. So that is the point of Apostle Paul. Yan din ang dapat nating maging punto, mga kapatid. Huwag tayong maging judgmental. Alam nyo, kung ihahambing yung mga kaibigan nating Katoliko na nagsiselebrate ng Christmas sa mga ateo, magaan-gaan itong kausapin. Bakit? Naniniwala sila sa kapanganakan ng Kristo. Yung mga ateo, una bes, ayaw maniwala sa Diyos. Di ba? Yung mga anti-Semitic na mga tao na ayaw sa mga Hudyo, ang Kristi Hudyo, ayaw paniwala ng Kristo. Di ba? Mas magandaan itong mga kamag-anakan nating mga Katoliko at kaibigan. Kahit paano kumikilala sila sa Kristo. Katunayan nga po, nagsiselebrate sila ng kapanganakan ng Kristo. Tawag nila Christmas. O di ba, mga kapatid? Yan ang totoo. Ngayon, ihambing natin. Puntahan natin yung kanilang mga, sabi nga, inaawit pagka Christmas. Katulad po halimbawa ng Holy Night ay silent at saka Silent Night. Ating kumpara sa Biblia. Let us show that, brother. Ganito po ang ating makikita. Ayun kinakanta ko dati akong Katoliko Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Nako, pag nilagyan ko po ng himig ito, alam na alam ko, Katoliko po ako Nangangaruling kami noon A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angel voices, O night divine, O night when Christ was born, O night, O holy night, O night divine. Yan po'y awit, caroling, kinakanta ko po na yan. Nung kami nangangaruling, Katoliko po ako Di ba? Diyan ay mapapansin po natin, O holy night, the stars are brightly shining. Alamin natin mamaya yan kung nasa Biblia. It is the night of the dear Savior's birth. O dear Savior's birth. Kilala nila kung sino yon. Si Yahushua. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth, a thrill of hope. The weary world rejoices. Ang pagod na mundo ay nagkakasayahan. Ngayon, mamaya, ating ikukumpara sa Biblia. Silent Night naman. Anong lyrics niya? Silent night and holy night. Silent. Holy. Sapagkat may ipanganganak All is calm. Kalmante lahat. All is bright. Maliwanag ang lahat.
Round yan, Virgin Mother and Child. Ayun, may binabanggit na Virgin Mother and Child. Tumutukoy kay Maria. Talaga namang virgin si Maria, di ba? Ang child na yan, kay Yahushua yan, ka-Christian. Holy infant, banal na infant. Hindi ba banal nga ang Kristo? So tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake up the sight. Aba, nag-appear yung nagkapanganak ang child na tumutukoy sa Kristo, may mga shepherds. Glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is born. So yan po ang nilalaman ng kanilang mga carol songs, yung mga ginagamit na kanta na kinakanta nila pagka panahon ng Christmas, mga kapatid. Ating pong ihambing sa Biblia. Ano naman ang panig ng Biblia? Ayan, basahin po natin. Sa Mateo, next slide. Nang ipanganak nga si Yahushua sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, sana roon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin. May binanggit kaninang mga bituin, di ba? Mga kapatid, napapansin ba niyo yun? Holy night, the stars are brightly shining. Kaya talagang may bituin Ayun na nakita ng tatlong mago ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. O yan. Kaya mga bituin, talagang may bituin. Nasa Bible po yan. Ayan, tuloy natin sa Lucas. At may mga pastor, shepherds po yan. May mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang. Anong sabi nga ba doon sa Holy Night? Nakasulat doon sa Silent Night. Silent Night, Holy Night, shepherds quake up the sight. Ayan, tama-tama. At may mga pastor na, yan ang shepherds, na mga tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nilang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Ayan, binasa natin kanina na silent night, holy night, all is calm, all is bright. All is bright. Sabi niya, nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot. May binanggit ding mga anghel dyan. Dito sa ating binasa kanina fall on your knees. Hear the angel voices. May mga anghel. Sa Biblia, mayroon ding mga anghel. Kaya itong kanilang holy night at saka silent night, may bahaging biblical talaga huwag kayong mga takot, sabi ni mga anghel, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Di ba yan din yung sabi rito? Glories, sabi, silent night, holy night, shepherds wake up the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is born. Ayun, isang tagapagligtas na siyang Kristong Panginoon ang ipanganganak. At ito ay sa inyo'y, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo ang isang sanggol, infant, na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban, manger. Binanggit din yan sa kanilang Holy Night ba yun? Palay ko sa Holy Night nga yun di ba? Alam niyo po yan, mga kapatid. Hindi na natin hanapin yun, tatagal tayo. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit. Mga angel po yan, mga angels, na nagpupuri sa Diyos, na nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan, tulad yan ng ating nabasa kanina, round yan, Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Kapayapaan. Kaya, ano ang ating mapapansin, mga kapatid?
Ngayong kanilang mga ginagamit na awit, derived din naman sa Biblia. Kung hindi man lahat, katulad ng ating partikular na ginamit na Silent Night at Holy Night, biblical po eh. Di ba? Mga kapatid, tanong, pag nadidinig po na natin, Holy Night, Silent Night, I'll be home for Christmas, nadidinig natin yan tuwing sa season ng Christmas, hindi ba magandang pakinggan? Pero ano na sa isip natin noon ng tayo Iglesia ni Cristo? Hindi maliligtas yung mga yan. Ako, dagat-dagatang apo yan, yung mga yan. Pero nag-i-enjoy tayo eh sa season ng Christmas. Di ba? Mga musika na talagang pag-ibig, lumalaganap, walang awayan, nagkakaroon ng peace, ng forgiveness. Yan ang season nila. At tayo ay nasa mundo na kasama natin ang milyon-milyon na nagsasagawa ng Christmas. Eh, napipil din po natin yung huwag tayong maging paimbabaw. Sa totoo lang, mga kapatid. O di ba? At saka ang totoo, pagka Christmas nga, tayo pumupunta din sa mga kapatid eh. Kaming mga ministro, pumupunta kami doon sa mga kapatid eh. Pagka may tawag sa amin yung meron kaming isang linggo na bakasyon. Ayun, pupunta kami din sa mga kapatid, inaabutan kami ng pera ng mga kapatid eh. O sa totoo lang, nakasobre pa eh. Disyembre yan, minsan ay December 24. Alam na ng mga kapatid. Iba't ibang probinsyang mga ministro pumupunta sa Maynila, kung saan man sila na destino, nagkakapera ang mga ministro. Sa totoo lang, mga kapatid, huwag tayong maging paimbabaw. Yan naman ang totoo talaga eh. Di ba? Ngayon, mga kapatid, ang ating pong tanong ay, ano po ang mga gawain pa pagka-araw ng Christmas, before the Christmas itself, the 25th, ayon sa Katoliko po yan. Ano pang kanilang mga ginagawa? Ito, next slide po, basahin po natin. Ayan. Kaya't ang Panginoon nga, ito may hula pa, pagkat katulad ng ating binasa kanina, na may hula ang kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua, at ang hulang yan ay babasahin natin yan sa Isaias. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Naritong isang dalaga ay maglilihi. Hula po yan. Propeta Isaias. Ang dalagang yan ay referido kay Virgin Mary. At ang sabi sa Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright, round yan, Virgin Mother. Isang dalaga ay maglilihi. Manganganak na isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Hula. Anong katuparan? 23. Naritong dalagay magdadalang tao. Natupad na. At manganganak ng isang lalaki. Natupad na ang hulang yan sa Isaias. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Di ba tama-tama? Tingnan nyo sa itaas. Isaiah 7:14. Tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang sabi naman sa Mateo 1:23, ang pangalang itatawag nila sa kanya, Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Hinulaan, natupad. Ang sabi dito sa aklat, sa kanilang awit na Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright, round yan, Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild. Kaya natupad po yan, mga kapatid. Kaya tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, sabi nga, open-minded. Isaalang-alang naman natin sila. Nandiyan pa yung mga kamag-anak natin, pinsang buo, kamag-anak ang malayo, kaibigang mababait na mga tao. Isaalang-alang naman natin. Kaya yung kanilang selebrasyon, ay nagpapakilala din na sila ay kumikilala kay Yahushua. Sabi nga ni Pablo, nagagalak ako. Bakit? Kahit paano ang wika na ipangangaral nila ang Kristo. Mabuti man o masama, tapat man o hindi tapat, ang layunin nila. Ang importante ang wika na ipangangaral nila. Kaya sana ganoon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong maging judgmental. Pagka-araw na yan, anong ginagawa pa nila? Ito, Mateo, sa 2:9-11. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At naritong bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nangauna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Yan ang tatlong mago .
yung wise men. Oh? At nang makita nilang bituin, ay nangagagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nilang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanyang mga alay, ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Sa English ang sabi, after the wise men heard the king, they left. They saw the same star they had seen in the east, and they followed it. The star went before them until they stopped above the place where the child was, and they were very happy and excited to see the star. The wise men came to the house where the child was with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. And then they opened the boxes of gifts they had brought for him. They give him treasures of gold, frankincense, and myrrh. Kaya nagbigay ng regalo. Kaya ang pagbibigay ng regalo, noong panahong ipanganak ang Panginoong Yahushua, hindi ho masama. Hindi pinagbawalan ni Maria, hoy, huwag kayong magbigay ng regalo. Hindi. Alam nga namang si Yahushua ang sumaway sa kanya. Sanggol pa si Yahushua. O di ba? Pero yung tatlong wise men na yan ay nagbukas ng regalo. They opened the boxes of gifts. Kaya pag panahon ng Christmas, ang totoo mga kapatid, pwede magbigay ng gift naman tayo kahit hindi araw ng Pasko eh. Ng mga Katoliko, ho? Baka sabihin nyo, sa totoo lang eh, pwede tayong magregalo kung gusto natin sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon, sa ibig nating regaluhan eh. Pero yung ginagawa nila pagka-Christmas na nagbibigay ng mga regalo, wala namang masama po ron eh. Bakit? Ang pagbibigay ng regalo ay ginawa po yan nung ipanganak ang Panginoong Yahushua. Di ba? Ang nagbigay ay yung tatlong wise men. Ano ang mga ibinigay? Aba, ginto, kamangyan at mira. Kaya, mga kapatid, naalaala ko po nung Katoliko po ko, na binibigyan ako ng regalo ng ninong ko, ng ninang ko. Tuwang-tuwa naman kami sa pag-unbox, pagbukas ng boxes. Kung ano, may excitement kung ano ang regalo at nilalaman noon, di ba? Kaya, hindi ho masamang tinapay ang magbigay ng regalo sa panahon ng Christmas nila. Di ba? Sapagkat ang pagbibigay ng regalo ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Ang totoo, sumamba pa nga yun. No? Sila'y nagpatira pa at sumamba sa ating Panginoong Yahushua. Eh bakit dapat sambahin ang Yahushua? Kahit siya'y sanggol pa. Utos ba yon? Next slide po. Ito nakasulat. Sa Filipos, upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yahushua Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya bata pa siya, kapapanganak lang, sinamba na eh. Eh bakit? Utos yun eh. Kaninong utos po yun? Ng Panginoon Diyos. Ano halaga kapag sinasamba ang Panginoong Yahushua o ang sanggol na Yahushua katulad ng ginawa ng tatlong mago? Aba ang sabi riyan, upang ipahayag ng lahat ng mga pila na si Yahushua Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya ang pagsamba na ginawa ng tatlong mago sa ipinanganak na Yahushua ay sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Tanong ay ito, sino ang kauna-unahang nagbigay ng gift na napaka-importante, priceless, incomparable, wala tayong pwedeng itapat? Eto ho yan. Next slide. Pakinggan po natin. Ayan. My dear brothers and sisters, don't be fooled about this. Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. Every perfect gift is from Him. Kaya ang nagbigay ng unang regalo para sa lahat ng tao ay ang Diyos.
Ang regalong yan ay tinamo ng mga tao na kahit na hindi pa nilikha yung mga taong yon, ay sila na ang binigyan ng regalong yon. Ano katunayan? Next slide. Ito nakasulat sa Ephesians. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Ang sabi, itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya gumagawa ng lahat ng mga bagay. Kaya, hindi pa man tayo ipinanganganak, tayo po ay binigyan na ng karapatan na makabahagi ng gift na yun eh. Ano yung gift na yun na bigay ng Diyos? Ang ating Panginoong Yahushua. Ano yung halaga ng gift na yun? Aba, super halaga nun. Bakit? Kapag nandoon yung kaligtasan natin eh. Di ba? Ang gift na yon ay diyan eh. Ang na makonsib si Yahushua pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, doon na nag-umpisa ang pag-asa ng tao sa kaligtasan. Di ba? Nang ipanganak siya, ang 3 hari dumalaw. Alam nila kasi ang halaga ng sanggol na yun eh. Sumamba pa sila. At ang mga tao na hindi pa ipinanganganak na makikinabang doon sa gift ng Diyos na yun ay si Yahushua, noong pa mang bago pa, kaya ng mundo napili na sila eh. Di ba? They were already chosen na makikinabang sila doon sa gift ng Diyos na si Yahushua. Ano yun? Yung katubusan. Di ba, mga kapatid? Kaya, pagdating sa kaligtasan na, ang sabi nga, when did God declare and begin His work for salvation, for humanity? The greatest gift that will ever be given to God, to man. Kaya pa nag-umpisa yan. Ito mga kapatid. Ang totoo, hindi pa pinanganganak ang Kristo, nag-umpisa na eh. Ang yung gift ng Panginoon. Itong sabi, next slide sa Mateo 1:20-21, ang sabi, datapot samantalang pinag-iisip niya ito. Ito'y si Jose. Ano iniisip niya? Nahiwalayan. Sino? Si Maria. Bakit? Tinaglihi. Hindi naman niya sinipingan. Narito ngayon. Itong tagpo. Narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David. Sabi ng anghel, habang nag-iisip siya, naalis siya, ay tatakasan niya si Maria. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sabi ng anghel ng Diyos. Sabi niya kay Jose, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin ng kanyang dinadalang tao, hindi mo nga sinipingan, pero ang kanyang dinadalang tao, yan po ay bunga ng Espiritu Santo, kapangyarihan ng Diyos. Siya'y manganganak ng isang lalaki. Sabi ng anghel kay Jose. At ang pangalang itatawag mo sa kanya, Yahushua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kailan pa nag-umpisa ang gift ng Diyos? Inililihi pa lang, pinaglilihi pa lang ang Panginoong Yahushua. Nasa tiyan pa lang siya ni Maria. Ay sinabi na ng anghel ng Diyos kay Jose, huwag mong hiwalayin yan. Ang kanyang dinadalang tao sa Espiritu Santo, manganganak siya ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Yahushua. Bakit Yahushua? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya kinukonsib pa lang si Yahushua ni Maria sa magitan ng Espiritu Santo ay ibinigay na ng Diyos ang kanyang pangalan sa magiging anak nitong si Maria. Nasa tiyan pa lang siya. Nang pangalang itatawag ang Mika, sabi ng anghel ng Diyos kay Jose, tawagin mong Yahushua. Bakit Yahushua? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya, anong ibig sabihin ng Yahushua? Kaya mahalaga ang pangalang niya. Next slide po. Ito, ay alam na natin ito. Ayan o. Yahushua is a combination of two words. Yahuwah and Yahshua. Yahuwah, ayon sa Strong's Hebrew number 3068, I am who I am, the self-existent one. Yahshua, Strong's Hebrew number 3467, ang ibig sabihin ng Yahshua, to save, be saved, be delivered. So pag pinagsama natin ang Yahu at Yahshua, magiging Yahushua. So ang ibig sabihin po ng Yahushua, I am He who saves. Kaya, itong si Jose ay sumampalataya
doon sa tinig ng anghel ng Panginoon Diyos. Ginawa nga niya ang ipinagagawa sa kanya nang ipanganak ang pangalan Yahushua, sapagkat ang ibig sabihin nandoon ang pangalang Yahuwah, Yahushua, nang ibig sabihin I am He who saves. Gaano kahalaga ang pangalan ng ating Panginoong Yahushua? Next slide po. Ganito nakasulat. Pakinggan po natin mga kapatid. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Kaya ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Yahushua ay mahalaga. Sabi nga, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Ang pangalan yun ay nasa pangalang Yahushua, Yahuwah, Yahushua, upang sila ang wikay maging isang nagaya naman natin. Kaya sa bisa ng pangalan, mapagkakaisa ang mga iba't ibang tao, may iba't ibang kaisipan, paniniwala, magiging isa. Kaya natatranscend yung kultura di ba? Ng Ebanghelyo Yung isa sa Ebanghelyo, yung pangalan ni Yahushua. Kaya kahit ano ang ethnicity natin, ano ang kulay natin, anong kultura natin, anong ating perspective sa buhay, ay nawawala po yun na pag-iisa dahil sa pangalan. Ano pa halaga ng pangalang Yahushua? Siyang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan ikaliligtas, si Yahushua. Yahushua. Kaya yung pangalang Kristo, Iglesia ni Kristo, yung pong Kristo, hindi pangalan personal. Yung ang pangalang Kristo, pangalan ng titulo. Titulo po yun, no? Ang ibig sabihin ng Christ kasi anointed one, pinahiran Messiah. O di ba? Mesias sa Tagalog. Tanda natin, pag sinabi, saksi ni Jehovah, pasensya na, wala rin ang pangalang may kaligtasan. Sapag ang pangalang ibinigay ng Diyos sa katao para maligtas, Yahushua. Bakit Yahushua? Ba't hindi Yahuwah? Sapagkat yun ang gusto ng Diyos Matututulan ba natin yun? Pwede ba tayong tumutol sa Diyos? Pwede bang tumutol ang palyok? Ba't ganito ang forma niya doon sa nagpapalyok? Magpasalamat ka kahit ganyan ang forma mo, ginawa kang palyok ng magpapalyok. Ibig lang sabihin, ang Diyos ang nagpasya, ba't pa tayo magtatanong bakit? Tayong karapatang magtanong. Ang Jehovah, pasensya na, wala rin ang pangalan ni Yahushua Wala din ang pangalan ni Yahuwah. Ang pangalang may kaligtasan na ibinigay ng Diyos, isa lang, Yahushua, sapagkat nandoon ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, Yahushua. Ito pa, upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at na nangasa ibabaw ng lupa at na nangasa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yahushua Kristo'y Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Iluhod, kaya datin sinasambi. Kayong tatlong mago sumambi sa sanggol. Tayo sumasamba din kay Yahushua. Ang pagluhod ng tuhod ay pagsamba. Sino ang naluluwalhati? Pagka ating ginagawa po yan. Ang Diyos ang naluluwalhati. Ano pahalaga ng pangalan? Meron doong isang sisidlang puno ng suka. Kaya naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo. At kanilang inilagay ang kanyang sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Yahushua ang suka ay sinabi niya, naganap na, iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Alam niyo po ang tinutukoy po dyan na ginawa ng ating Panginoong Yahushua para kanyang gampanan ang kanyang pagiging tagapagligtas ng kanyang bayan. Tagpong yan ay malapit na siyang mamatay. Di ho ba? Mahalaga ang pangalan ay pangalan sa kaligtasan, ay hindi lang basta yun ay taglay ng Panginoong Yahushua, ginampanan niya yan nang siya po'y ipako sa krus. Nang sabi nga po dyan, naganap na, iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yan ay tagpo mga huling sandali ng kanyang buhay. Di ba mga kapatid? Kaya ang tanong natin, mayroon pa bang kaligtasan sa ibang pangalan? Wala na. Wala nang kaligtasan sa ibang pangalan. Pangalan lang ng ating Panginoong Yahushua.
nandoon ang kaligtasan. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya ang ating pong tanong ay ito. Ayon po sa pagtuturo ng apostol na si Pablo, ano ang dapat nating malaman kaugnay ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua? Next slide po. Ito nakasulat. Ayan. Alalahanin mong magandang balita tungkol kay Yahushua Kristo. Di ba pagka-Christmas, inaalaala nila ang kapanganakan ng Kristo? Sa ating mga Yahusiano, ang ating pag-aalaala po sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Sabi ni Pablo, alalahanin mo ang mabuting balita, magandang balita tungkol kay Yahushua Kristo na nabuhay mula sa mga patay. Siyempre, bago siya napatay, sanggol muna, pinanganak. Kailan siya nag-umpisang mangaral? More or less, 30 years old, 29 or 30 years old. Nabuhay mula sa mga patay. Pinako siya sa krus, di ba? Nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal, sabi ni Pablo. Pero hindi nakakadinahan ang salita ng Diyos. Nakadenang mangangaral. Pero ang salita ng Diyos ang wika, hindi nakakadinahan yan. Dahil dito tinitiis kong lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan nasa Kristo Yahushua at ang buhay na walang hanggan. Kaya ang paninindigan ni Pablo sa pag-aalaala sa ating Panginoong Yahushua, abahan napakahalaga. Nasa kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tama yung sabi, ipanganganak ang isang sanggol at siya ay tatawaging Yahushua sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Pag sinabing maliligtas, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Paano tayo namatay na kasama niya? Nang tayo bautismuhan. Pinatay. Anong pinatay? Yung dating pagkatao. Pag-ahon, bagong buhay. Di ba? Mabubuhay din tayong kasama niya. Actually, pagdating ni Yahushua sa rapture, dat ng kampatay, una kang bubuhayin, at darat ng buhay, ang darat ng buhay naman na Yahushua nung sumusunod, sasabayan sa pareho, sasalubong sa Panginoon, sa alapaap. Di ba? Yan ang, sabi nga ay, katuparan ng kaligtasan ng kay Yahushua talaga. Kaya, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, yan ang payo doon sa mga nakinabang at makikinabang sa kamatayan, kapanganakan, kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Yahushua. Ang sabi, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kaya huwag tayong judgmental. Diba? Gaya nga ng sabi natin kanina, marami tayong kamag-anak, kaibigan, mabubuting taong Katoliko na nagsiselebrate ng Christmas. Huwag natin silang hahatulan. Pakitunguhan natin ang ating kapwa sa mabuting paraan. Di ba? Gaya ng sabi ko, mahirap kumbirtehin ang mga ateo. Ayaw maniwala sa Diyos. Ito mga kaibigan natin Katoliko naniniwala ba't mo hahatulan? Di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, nagagalak ako kahit paano na ipangangaral nila ang Kristo. Tuloy natin. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon nang may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo. Pinanganak siya December. Hindi pinanganak siya ng ganito. Ang totoo, kung hindi man natin check ang kapanganakan, di ba? Ang sabi nga, pag wala kang birth certificate, hindi ibig sabihin na nonolify yung kapanganakan mo. Kaya ka nga naging tao, pinanganak ka. Wala ka lang birth certificate. Ibig bang sabihin nun ay hindi ka pinanganak? Pinanganak ka nga Wala nga lang prueba kung anong petsa. Di ba katulad ng mga katutubo? May mga katutubo, kung napapanood niyo po sa mga documentary, tinatanong, kailan kayo pinanganak? Hindi namin alam. Ilang taong ka na? Hindi ko po alam. Pero celebrate natin ang birthday mo. Kita mo? All matters. Kung ipinanganak ka, opo. Yan ang importante. Pinanganak ka. Nakalimutan ng petsa, katulad ng ating Panginoong Yahushua, wala naman tsak na petsa. Ang importante, ipinanganak ba siya o hindi? Ipinanganak. Mahalaga ba yung kapanganakan niya o hindi? Mahalaga.
Kung mahalaga, dapat pahalagahan. O di ba? Ano yung kahalaga na yun? Pagtubos sa kasalanan ng tao. Sino nakinabang? Hindi yung tinubos. Paano yung ibang hindi tinubos? Dapat ating maaka yun. Para sila na may makaunawa. At sila'y makabilang doon sa mga tinubos. Sabi ng Biblia, di ba? Ano pa sabi? Ang lingkod ng Diyos ay hindi na dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat. Hindi lang sa kapwa nating kapatid. Sa lahat ng tao. Iba ho pananampalataya nila eh. Kahit na, ang sabi lahat eh. Di ba? Marunong magturo at mapagtimpi. Mayroon siyang self-control. Hindi siya mapaghatol, nakangiti siya. Binati siyang Merry Christmas. Ngitian nyo lang. Di ba? Okay po, kayo din po. Ganun lang yun eh. Mahinahon. Kailangan, hindi ibig sabihin, sumasang-ayon tayo doon. Tao kang binati. Batiin natin, tao rin tayong, di ba? Dapat ay suklian natin ang pagngiti. Kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Kung may mga maling aral sila. Sapagkat actually, may kinalaman talaga sa paganismo eh. Pagka alam nyo, kung atin hong babasahin ang ilang ating mga ni-research na mga katotohanan tungkol po dyan sa origin ng Christmas. Ang sabi rito, the origin of the celebration, yan ang Christmas. What was the origin of the celebration of Christmas? Who was responsible for the initiation of the Christmas celebration? Yan ang tanong nila rito eh. Pentecost and Epiphany were the next feast added to the calendar. The latter on January 6 coincided with the pagan festivals celebrating the birth of the new year. Christmas originated in the 4th century when Constantine joined it with pagan feasts celebrating the birthday of the sun on December 25th. Si Constantino may kinalaman at kanyang hinaluan ng paganismo ang selebrasyon ng December 5th. Ayon po yan sa Concise History of Catholic Church, page 56. Ang sabi rito ay, this Catholic book admitted that Christmas originated in the 4th century when Constantine joined it with a pagan feast. Nakita ninyo? Any diligent student of church history can easily discern why this is so. The influence of paganism to the Catholic Church began overtly when Constantine the Great ascended to the throne as the first Christian emperor of the Roman Empire. However, at first, the celebration of Christmas was done on January 6, coinciding with the pagan festivals celebrating the birth of the new year. Kaya mayroong may amoy paganismo, mga kapatid. Kaya kung mayroong amoy paganismo, bilang iglesia tayo ni Yahushua, marunong magturo at magtimpi. Ang sabi, kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakali, sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Di ba, mga kapatid? Kaya hindi wag natin, hindi kayo ligtas, dagat-dagasan apoy kayo, impyerno kayo. Hindi ganon. Mga kapatid, kaibigan kong Katoliko at mga mahal ko sa buhay na Katoliko, ating pag-aralan po, ihambing natin sa Biblia. Mahinahon, di ho ba? Malay nyo, sabi nga ng Biblia, baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit malaman ng katotohanan O di ba? Sa ganoon, maliwanagan ang iisip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais dito. Nakita nyo? Kaya konting tiyaga, konting hinahon, madamang pag-ibig. Na yun ang kapanganakan ng Kristo, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Madamayan sa mga Yahusyano. Malay natin, baka sila po ay mabuksan ang isip nila at sila ay makawala ang wika sa bitag ng Diablo. Ano pa sabi ni Pablo? Next slide. Ito pa, ang pasabi ni Pablo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ito nang isugo si Pablo doon sa kahintilan. Ipapadala kita sa kanila para imulat
ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Nakita ninyo? Anong purpose sa kaya isinugo si Pablo sa kahintilan? May dahilan. Ano nga po? Para imulat ang kanilang mga mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Sino yun? Di yung ating mga kaibigan na may kakaibang pananampalataya. Kasi ang pinagsuguan kay Pablo, siyempre may ibang pananampalataya. Karamihan dyan mga pagano. O di ba? Kaya yan ang purpose. Isinugo si Pablo para idilat. Paano may didilat sa katotohanan? Ba ituruan. Anong ituturo ni Pablo? Ebanghelyo. Di ba? Sabi nga ni Pablo, ang aral na ito hindi akin. Hindi galing sa Ama. Di ba? Sa Diyos galing yan. Ang itinuturo niya hindi kanya, kundi aral ng Panginoon Diyos. Ano layunin? Dalhin mula sa kadiliman papuntang liwanag. Ano katumbas? Mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. Di ba? Ano halaga nun? Para mapalitan ang kanilang maling pananampalataya ng tamang pananampalataya. Ano yung tama? Yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga ang sabi sa Biblia, may isang Diyos, isang Panginoon, isang bautismo, isang pag-asa, isang pananampalataya. Hindi totoo yung sinasabi nila, in diversity there is unity. Sa pagkakaiba-iba ay may pagkakaisa. Patay kang bata ka. Kaya nga ang sabi diversity, pagkakaiba-iba, tapos sabi mo nagkakaisa. Hindi pwedeng magkaisa yung nagkakaiba-iba. Maliban na lang sa isang diwa na ganito. Yung pagkakaiba-iba na yan, kaya nagkaisa sapagkat sumuko at isinuko nila ang kanilang iba't ibang kultura, pananampalataya sa isang tamang pananampalataya. Kaya yung diversity ng iba't ibang belief ng tao na kanilang isuko dahil sa nakinig sa isang mangangaral na yan ay sugo, may karapatang mangaral, yung diverse faith o belief ay naging na-unified, nagkaisa-isa. Di ba? Ano halaga po nun? At mapapabilang na sila. Pansinin ninyo, at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Mapapabilang na sila. Kaya ang tinuro ni Pablo, hindi pa kabilang sa mga itinuturing ng Diyos na Kanya. Pero pagka nakumberte, sa paanong paraan? Pinangaralan ng aral na tama. Sa paanong paraan? May pag-ibig, mahinahon, may pagmamalasakit, may pagsasaalang-alang, may respeto, hindi siya nagsasalita ng masakit. Mahinahon. Hindi bombastic yung pangangaral. Hindi ho. Nangangaral siya sa magandang paraan. Baka sakali, makaunawa itong mga taong ito at makita nila ang halaga ng kahalaga ng kapanganakan ng Panginoong Yahusya at ng kamatayan niya at ng pagkabuhay na mag-uli niya. Kaya ano ang ibig ng Diyos na ipaalaala sa atin? Pakinggan po natin. Kaugnay ng kanyang anak na nag-iisa. Next slide po. Ganito ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Pangalang Yahusya, hindi niya sinampalatayanan. Kaya siya may hatol na. Ano layunin ng pagkakasugo ng Diyos ng kanyang anak? Mahal niya kasi tayo. Kaya sabi, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
Ang layunin upang sinumang sa kanya'y sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga mahal na kapatid, naliwanagan po natin sa ating pag-aaral, nakita natin ang panig ng mga ibang nagsiselebrate ng Christmas. Pero sa atin, ang pag-aalaala kay Yahushua araw-araw, gawin ang kalooban niya, pahalagahan ang pagiging Yahusyano, makita sa atin ang pag-ibig, pag-asa, pagmamahal, pagmamalasakit, nakikita sa atin ang pagsishare ng ating pananampalataya sa isang mahinahon at may pag-ibig na paraan para matupad ang layo ng Diyos sa pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak. Nag-iisang anak, sinakripisyo ng Diyos para sa sangkatauhan, para sa kaligtasan natin, mga kapatid. Ito ang mag-akay sa atin sa patuloy nating pagsishare ng ating pananampalataya, sapagkat hindi pwedeng hindi natin gawin yan. Isa yan sa misyon, kaya isinugo si Pablo, imulat mo ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, itama mo ang kanilang pananampalataya. Tama, sinabi ni Pablo, ako'y nagagalak sapagkat kahit sa paanong paraan kanilang naituturo ang tungkol sa Kristo. Pero siya din ang may sabi, pagkamali dapat ituwid. Expose ang kamalian sa magandang paraan. Ang layunin para dalhin sa liwanag mula sa kadiliman. Ang layunin dalhin sa Diyos at sila'y maging sa Diyos at maalis sa kapangyarihan ng kadiliman o ng Diablo. Umaasa tayo na itong ating ginawang pag-aaral ay nakaluwalhati tayo sa Diyos at nagbigay silbing liwanag para sa ating mga Yahusyano at sino mang nakikinig na kasama natin sa pagsambang ito. Yan po ang stand namin ng mga iglesia ni Yahushua. Tumayo kayo tayo mananalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa aming pinag-aralan, muling isinariwa mo, Ama, ang dahilan. Kaya mo isinugo ang iyong kaisa-isang anak dahil sa pagmamahal mo, sa pagsinta mo sa mga tao sa buong sanglibutan. Panginoon Diyos, napakaraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan sapagkat ang buhay namin sa mundo na ito, anuman ang aming kasyangaan o kalagayan, anuman ang sitwasyon ng aming buhay, alam din naman namin na ito'y may wakas. Alam namin ito'y pansamantala lamang. Kaya ang pinaka-importante ay yung aral mo ay mapakinggan ng aming kapwa-tao. Maituwid ang mali, tanggapin ang tama, kahit matagal na namin ginagawa. Kung ito naman ay hindi ayon sa gusto mo, pumayag kaming mapalitan ng ayon sa ibig mo para matupad sa amin ng aming pong nasusunod ay hindi ang aming gusto, hindi ang aming nararamdamang masaya kami, kaya namin ginagawa, kundi kung ano yung gusto mo, na kahit na yun ay siguro hindi pa kami masaya, pero kung yun naman ang kalooban mo, Ama, ay aming itatanggi ang kasiyahan naming labag sa kalooban mo at yakapin namin ang iyong utos. Hinihiling namin ang iyong basbas sa sangkatauhan, sapagkat ang panahon ay nagmamadali. Magulo na ang sanglibutan, mahirap nang mabuhay, ang sakit ay magkabi-kabila. Kaya sa pag-aaral namin ito ay madarama namin talaga ang pag-ibig mo. Nagmamadali ang panahon. Kaya sana kilusin mo po ang mga puso ng iyong mga anak. Huwag kaming tumigil ng aming pagsishare, ng aming pananampalataya. Pamahagi namin ito habang may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa, sapagkat marami kaming kamag-anak, marami kaming mga kaibigan kakilala, mababait na mga tao, pero nandoon pa sila sa ganung paniniwala. Sana, Panginoon, dagdagan mo kami ng pag-ibig, dagdagan mo kami ng malasakit. Maalaala namin kung sino kami noon, kung nasaan kami noon. Kundi dahil sa aming mga naunang mga kapatid, siguro hanggang ngayon, nandun pa rin kami sa mga pananampalataya na labag naman sa gusto mo, na sa akala namin tama.
Kaya sana, Ama, magawa rin namin ang aming tungkulin. Habang kami may buhay pa, may lakas pa, tulungan mo po ang sangkatauhan na gaya ng aming ipinapanalangin, Panginoon, lalo ang nasa giyera, sa lugar na magugulo, bata ay pinapatay, nawawalan sila ng tahan at nawawasak ang kanilang mga tinatangkilik. Kung iisipin namin, kahabag-habag, kalunos-lunos ang kalagayan nila. At yung mga pangyayaring yan, sino sa amin ang makapagsasabi na hindi mangyayari din yun sa amin? Ama, pero kung sakaling ipahintulot mo at mangyari din yun sa amin, ang amin pong inihiling lang sa iyo ay huwag mo kaming iiwan. Lagi mo kaming sasamahan. Lagi mo kaming palalakasin ang pag-asa namin. At laging ipatanaw ang pangako. Mabuhay kami sa pananampalataya. At huwag sa mga nakikita namin sa mundo upang lumakas ang loob namin. Magawa namin maging mapagpasalamat sa iyo sa lahat ng sandali po ng aming buhay. Salamat po. Sumasampalataya kami, iyong pinakinggan ang aming panalangin, binasbasan mo na po kaming lahat sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikilakip ng Espiritu Santo, siya ang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin po, gaya ng dati, share natin ang ating worship service via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. Kung kayo po ay magdodonasyon at mag-aabuloy, nandiyan po sa bisitahin natin ang churchofyahushua.org. You can also share our website po at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Our Bible studies will continue our declaration of faith and our 1001 billion questions. Growing Up Yahushian can be viewed via YouTube and Facebook. Unang Timoteo, patuloy po natin yan na ipinapanalangin. Buong sangkatauhan po, leader ng mga bansa, maging leader ng mga relihiyon. Ipanalangin natin para tayo maugpong at magkasama-sama sa iisang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Hanggang dyan po at tayo natatapos.